Kakaiba po itong balitang ito ngayon dahil ito pong si Lisa ay natagpuan pong may tali dito sa kanyang liig. Mayroon pong tali sa kanyang liig at noong inusisa at tiningnan ng mga otoridad ay hindi naman daw po lubid yung nakatali sa kanyang liig. At siya raw po ay halos malagutan na ng hininga dahil sa sobrang pagkakahigpit ng tali sa kanyang liig. At napag-alaman po na nung isinugod ng mga otoridad sa hospital, napag-alaman po yung nakatali po doon sa kanyang liig ay mismong kanyang tinggil. Di ba? Humaba daw po pala talaga yung tinggil. So, ngayon, ayun ang yun po yung nakatali sa kanya. So, so akala ng iba ay talagang binigte. At yun nga, nung binaybay nila kung saan ang galing yung tali na yun ay galing daw po pala sa kanyang tinggil, humaba na raw po yung kanyang tinggil. So yun po yung pumulupot sa kanyang liig. Grabe, ano? Di ba? Kakaibang balita ito. Napag-alaman din po ng mga doktor ayon sa kanilang pagsisiyasat ay mukhang nagalit na po yung kanyang tinggil at hindi na nakatiis na sabi daw ng kanyang tinggil ay sakalin ko lang ito dahil masyado na akong pinapahirapan itong Lisang ito. Kaya yung mismo tinggil ang sumakal sa kanya. Grabe. Diba? Kakaibang balita ito. Anyway. At doon po sa nag-aabang nung mga sinusuot ko, ay ito rin po kahapon po ito. Ganito rin po yung suot ko kahapon. Ang pagkakaiba lang po ay ito po ito. Kahapon po ay kulay blue. Tingnan nyo po yung kahapon na upload video ko. Parehong-parehong t-shirt. Kaya lang, kahapon po kulay asol po ito. Ngayon naman po ay kulay pula. So, ibig sabihin magkaiba. Kaya siguro ngayon ay sasabihin mo ngayon sa akin na hindi ka na magsasalita ngayon at wag mo nang babantayin yung mga sinusuot ko. At wag mo na rin siguro sasabihin ngayon na nag-iisa lang yung damit ko. Ayan. Di ba? Naisaltik din kasi ang ulo nito. Ayan po, magkaiba po yan. Kahapon kulay blue po ito. Ngayon kulay pula. So, ibig sabihin magkaiba. At ganun po yung mga yung mga tao mapagmatyag na mali naman yung kanilang pagmamatyag. Ayan. Yun po yung mga ito po yung mga taong walang kasiyahan sa buhay. Ito po yung mga nabubuhay sa inggit. Or nabubuhay sa pagdadown ng kanilang kapwa. So ngayon, ito makita mo na. So abang ano pa ulit, baka malay natin mayroon pang ibang kulay ito bukas. Diba? Bukas naman. At abangan mo kung anong kulay. Pero isa ganito lang din po yun. Ayan. So ngayon alam mo na, ha? Okay. Doon po sa nagtatanong kung all the way daw po ba yung ilalagay doon sa palabigasan yung sinabi ko na siyam na siyam na barya at siyam na butil ng bigas. Opo, all the way na po yun na nandoon sa inyong palabigasan. At baka nga po minsan hindi nyo namamalayan sa halit na pabawas yung inyong palabigasan ay dumadami po. At hindi lamang po yan. Marami po at kung halimbawa meron kayong pupuntahang trabaho, pupuntahang a-applyan or pupuntahang bulungan nyo lang po. At yung inyong nilagay doon. At yun po, sagot ko diyan. At mayroon naman po talaga hindi nakakaintindi, ano? Anyway, hayaan ko na yun, hindi nakakaintindi. Wala po ako sinabi rito bisperas ng Pasko na alas 12
ilagay sa pintuan. Wala po. Palampasin nyo po yung Pasko. Kagaya halimbawa, kung ngayon 25, mamayang hating gabi, lampas na yung Pasko. Wala akong sinasabing bisperas ng Pasko. Ay, Mario Joseph, aywan ko. Hirap pagpaliwanag. Sige na nga, bahala na kayo. Bahala na kayo mintindi. Wala na akong pakialam sa inyo. Ang kuka ninyo, ang sinasabi ko ng sinasabi lagi na panuorin nyo yung ini-explain ko. Ay, Mario Joseph, kaya ganito yung mga buhay natin, sa totoo lang. Napakasimpleng instruction, hindi pa magawa. Uulitin ko, wala ako sinabing bisperas ng alas 12 ng gabi. Wala ako sinasabing ganun. Kundi palampasin nyo ang Pasko, 25 halimbawa ngayon, yung susunod na alas 12 noon, di magiging 26 na yon. Hindi na nga bisperas yun. Ay, nako, Diyos mio. Anyway, bahala na kayo. Anyways, basta po, yung sinasabi ko doon sa nasagot ko naman po yung kahapon na sinasabi ko, hindi po kailangan na time dito sa Pilipinas kung nasa abroad kayo. Yun pong time ninyo dyan ang sundin ninyo. Ganun lamang po. So, ito po ay kasi ang hirap. Yung tipong ang hirap-hirap ko nang ipaliwanag na gusto kong maintindihan, hindi pa rin pala naintindihan. Anyway, sige. Okay, dito na po tayo sa napakahalagang topic natin. Umaapila ako at tigilan nyo nga pala yung yung pagsasabi, wag ka na magbalasakit kay Marcos. Tigilan nyo na nga yan, mga ganyan na komento, kabubuhan po yan. Yung sinabi ko na nanawagan ako sa mga AFP. Anyway, hindi ka na rin kailangan magpaliwanag dito kasi ang hirap paliwanagan yung mga bubo, no? Okay, sige, tama na yon. At bakit daw kinakampihan ko pa at kailangan ko pa raw iligtas Bongbong kung gusto magpatiwakala, edi hayaan ko lang daw. Bubo talaga. Anyway, ito po ang sinasabi ko. Ito po ang ating i-discuss ngayon. At sana itong mga bubong ito makapanood ngayon na ang sinasabi ay bumaliktad na raw pala ako at maka Marcos daw pala ako. Itong panoorin mo, na para hindi kayo nagiging bubo. Okay. Yung balita sa Channel 7 kagabi na ang sinasabi ay mas lumubo pa pala yung confidential fund nitong bangag na ito. Itong administration ito, itong gobyerno ni Marcos ito, di ba hindi pa nga natatapos itong putang inang investigasyon ng flood control project na ito? Ito na naman. Mas lumaki pa, mas lumubo pa yung confidential fund nitong bangag na presidente ninyong ito. So, talagang naglulukuhan na lang tayo. Isa rin itong mukhang pitos na itong si Dizon na ito na nakikipagsabwatan na rin itong Dizon na ito. Nakikipagsabwatan na rin. Lahat na ito. Natapalan na rin ito ng mali-malita itong hayop na ito, mukhang pitos na ito, hayop na ito. Imaginin mo, akala ko ba itong mga putang ng mga senador na ito, binabantayan na ang budget na yan? Bakit ngayon yan? Lumubo. Yung budget at pati yung confidential fund, di ba nga, lumubo? Anong gagawin nyo din? Sobra-sobra naman panghigop mo ng cocaine yan. Kahit ipangligo mo na yung droga na yan, kahit maligo ka na, hindi mo kayang ubusin yung mga confidential fund mo na yan na bilyon-bilyon. Mga kaibigan, ano pa ba ang gagawin natin? Ano kaya kung bakit pa kasi kayo mga putang ina ninyong mga senador kayo, bakit hindi nyo lang ibigay lahat ng pondo kung ano pa, kung saan pa mayroong pondo ang Pilipinas, isaksak nyo na sa bagan itong bangag na presidente ito. Isaksak nyo na sa kanya. Sige na. Kisa ginagawa na lang tayong bubo nitong animal na bugok na adik na ito.
Isaksak nyo na yan sa baga niya. Kung ano pa yung natitirang pira ng Pilipinas, isaksak nyo na yan sa baga niyan. Bullshit na yan. Nakakapanggigil lang, nakakapanggigil. Tarantado. Grabe. Halos doble yung itinaas ng confidential fund nitong bangag na ito. Ano pang mangyayari doon sa mga kababayan natin? Grabe ang pinaggagawa mong hayop ka. Ba't kaya hindi pa magkaroon ng komplikasyon ito? Mayroon ng tusok ito eh. Hayop na ito eh. Inaantay ko lang magkaroon ng komplikasyon ito. Madidido na rin ito eh. Hayop na ito. Nakakagigil na talaga. Wala na. Ano pa? Anyway, sa bagay, ano nga ba ang magagawa natin dito? Daldal tayo ng daldal dito. Wala tayong magagawa. Kundi talagang mag-suicide na lang na kung lahat tayo ay magsusuicide na lang at sugurin na yan, animal na bangag na yan, at bit-bitin na palabas yan at salaksak mo dyan sa imburnal dyan, yun na lang siguro magagawa natin. Oh. Imaginin mo, wala pa nakakasuhan. Itong sinasabi nitong bangag na ito, magpapasko daw kuno sa kulungan ngayong Pasko, lumampas na ang Pasko. Wala pa nakukulong. Ito namang mga ICI na ito, ng mga bugok, yun, kinuha pa nila yung isang bugok na nakawig. Sinasabi ko, tanggalin mo yung wig mo para maganda yung paggagawa mo ng desisyon mo. Hindi yung kumampi na rin mo, mga kababayan, itong ICI. Kampi na rin. Pinagtatakpan na rin itong si Sandro at itong kanyang tatay na bangag. Sabagay, lahat naman sila bangag eh. Oh. Nakakapanggigil lang. Imaginin mo, tama pa ba yun na kwan? Sa halip na bawasan, abay, putang, dinubli pa lalo yung confidential fund. Pero yung 125 million na confidential ni Sara Duterte, hindi na sila maka-move on. Hindi na sila maka-get over doon sa 125 million na confidential ni Sara Duterte. Pero dito sa confidential ni bangag na ito, na kulang-kulang 5 bilyon at ngayon 6 na bilyon na ang confidential fund ditong bangag na ito. O yun lang. Ang kwan lang. Wala namang ginawa niyan dyan kundi gaganyan-ganyan ang gagong bangag na to. Ha? Sobra. Oh. Sometimes, Ito yung mga buo-buo mga kwanan. gago, am I right? Sometimes, you have to bend the law. Oh, yan ito mga buo-buo. Gago, am I right? You won't believe. Oh. Oh. Ito, nakalagay na rin po sa Ataol si Abante. Ayan o. Nasa Ataol na rin si Abante. Ayan. Itong akop na ito, bilyon-bilyon din po pala ang insertion nitong akop na ito. Putang inakaakop. Kahit malusaw na yung buto mo sa simenteryo, mumurahin pa rin kitang hayop ka. Hi guys, kakapanaw lang po ni Ayos si buhay. Kapapanaw lang daw ni Paduano. Kamamatay lang. Ayan na. Hi guys, kakapanaw lang po ni Paduano. Kapapanaw lang ni Paduano ngayon lang. See? Kanina pa kita tinatawag. Ayan.
Pati si Kwan, pati si John Vic Remulla, RIP na oh. Oh, RIP na, John Vic Remulla. Oh. Yan yan. Oh. So, hindi ko kasalanan to, ha? Pumutok daw po ang bayag, oh. Oh, yan. Pumutok daw po ang bayag ni John Vic Remulla. Yan, oh. RIP. Oh. So, magkamatay lahat ito, mga ito. Magkakamatay lahat to. Imaginin mo, akalain mo ba yan? Ang kinuwan ko lang, ang ibinalita ko lang yung paghaba ng tinggil ni Lisa at pumulupot sa liig niya na halos hindi na raw siya makahinga. O tapos ito sabay-sabay si Paduano kamamatay lang daw. Itong si John Vic Remulla pumutok ang bayag. Ayan, hindi ko na po kasalanan yan, ha. Yan na, ha. Yan. RIP. Pumutok ang bayag. See? Ano yung sabi ko? Grabe, ano? So, ano na? May pumutok. Ano yung mga balita dito ngayon? Pero, ano ba yan? Lisa Bastos. Ay, si Lisa Marcos pa. Mas makaisnab si Penguin. Oh, yan. Oh. Ito, pagkatapos niyang magkuhan dito, yun po, natagpuan. Datingan, parang bagong batak lang ba? Tingnan niyo. Bagong batak. Lisa Bastos. Ay, si Lisa Marcos pa. Wagas makaisnab si Penguin. Yan yun. Grabe yung datingan, parang bagong batak. Bagong batak daw. Yun po, pagkatapos po niyang bumatak, yun yung natagpuan ng mga otoridad na may nakapalupot sa kanyang liig. Hindi naman daw lubid, kaya dinala agad nila sa pinakamalapit na ospital dahil parang malalagutan na raw po ng hininga. At pagdating nga doon sa doktor, sinabi ko na kanina, di ba? Na napag-alaman nila, binaybay daw nila yung pinanggalingan ng tali na yon. Galing daw pala sa kanyang tinggil, humaba na yung kanyang tinggil at yun ang pumulupot sa kanyang liig. So, ibig sabihin, pati yung tinggil niya, nagagalit na sa kanya. Ay, iba ba naman pag nakabatak, ay kung sino-sino ang sasalaksak, ay magagalit nga yung tinggil niya. Mario Josep. Lisa Bastos. Lisa Marcos pa. Wagas Diba? Grabe. Di ba? So, yan po. Kung na lang tayo. Kisa isipin natin at kailangan natin mag-switch doon sa mga ibang topic na medyo nakaka-relax kasi kung iintindihin natin ito, bangag na ito, talagang wala na. Aakyat yung dugo sa ulo natin. Pero ganito na lang ba ng ganito? Mas dumubli pa yung kanyang confidential fund. So wala na. Ano pa ang kabuhayan nitong ating mga kababayan? Ano pa ang mangyayari doon sa ating mga kababayan? Sa dami
ng mga hirap na sa buhay. Nako. Kaya sabi ko nga kung ewan ko. Wala namang gustong wala namang gustong abogado na doon sa sinasabi ko na makipag-negotiate sa bangag na administration ito. At para sana i-negotiate yung itong buong Mindoro na ito na palitan ko ng kamuting dilaw at wala nang pakialamanan. At dito ko na lang hatakin lahat yung mga subscriber ko at dito mamuhay na lang kami ng tahimik dito. At hindi na pakialaman itong mga bangag na ito. Madinin po, lahat ng mga kita rito sa amin na pupunta pa dyan sa Metro Manila, ang nakikinabang yung mga senador ng mga magnanakaw, yung mga congressman na magnanakaw, presidenting magnanakaw, government official na magnanakaw na nga silang lahat. So, ibig ko sabihin, walang naghahanap ako ng abogado na makipag-negotiate sana habang bangag ito. At malay natin, baka pwedeng palitan natin ng kamuting dilaw itong buong isla ng Mindoro. At para dito naman tayo lahat mag-ipon-ipon yung mga subscriber ko. At dito, siguraduhin ko naman makakapamuhay tayo dito ng maayos. Kung di ngayon sa buhay ninyo ay sisiguraduhin ko malayong malayo yung buhay ninyo ngayon kung kisa sa lumipat kayo dito sa Mindoro at maging masarili na natin itong buong isla na ito ay malayong malayo yung magiging kabuhayan na nandito na po lahat. Dito nang gagaling yung mga malapit tayo sa lahat ng pangisdaan. Andito rin po yung palayan. Andito na po lahat. Kaya wala pong gutom dito. At nakapag-build up na rin tayo rito ng kung hindi na tayo mahirapan. Kaya sana ay may mag-volunteer or may mag-apply sa akin na sila ang makipag-negotiate. Dapat mga abogado makipag-negotiate na ihiwalay na lang itong isla ng Mindoro. At para dito na lang tayo lahat. Anyway, at panaginip pa lang yan. Suntok sa buwan yan. Pero malay natin, dahil sa kabangagan nitong presidenteng ito, pumayag na palitan na lang natin ang kamuting dilaw, di yun ang gagawin natin. Dapat yan ang samantalahan natin yung pagkakataon habang bangag ito. O yan, tingnan nyo. Wala na silang ginawa kundi mag-singhot. O yan nga, kare-report lang. Nasubrahan na raw yata ng pagkabangag. At itong asawa niya, kaya tuloy, humaba na ang tinggil. Pumulupot na sa liig niya. O, ayan po yan. Ay, nako. Nakakakuan lang. Nakakapanggigil lang talaga. Pero anong gagawin natin? Hanggang gigil lang tayo. Anyway, sana po ay naging maayos yung inyong Pasko. At sana naging sagana kayo. At hayaan nyo, kung kayo ay nakakaramdam pa rin ng hirap ngayon, darating din po sa inyo. Tinuro ko na po yung pwede ninyong pwedeng pagsimula ng pag-angat nyo sa buhay. So, sigurado po ako dyan. At sabi ko nga po sampalataya lang po. Kung po tayo, yung talagang sampalatayanan natin ang bawat paghiling natin sa ating Panginoon ay dapat isaisip natin na hindi niya pwedeng tanggihan. Bagkos lahat ng hihilingin natin sa Kanya, igagrant niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya granant yung sinasabi kong na stop na yung pagbibigay ng blessing sa akin. Patuloy pa rin po Sino mag-aakala na yung isang hampas lupa
ay makakarating sa ganitong sitwasyon. Anyway, wag na natin pag-usapan yan dahil nga ilang beses ko na rin pong tinapik yan. At siguro ang pag-usapan na natin dito yung mga itsura nyo. Unahin muna natin yung mga itsura ninyo, lalo na yung mga nakakapanood dito sa channel ko ng mga pangit. Subukan lang po ninyo. Kung sabi ko naman po sa inyo, wala pong masama pagka sinubukan nyo. Kung kayo ay nagtataglay ng mukha na hindi maintindihan kung mukhang aso o mukhang kabayo, subscribe nyo po itong channel ko. Pindutin ang notification bell, pindutin ang all. Pagkagising nyo kinabukasan, magsalamin kayo. Kung dati-rati, kung ngayon, ang inyong pagmumukha ay mukhang kalabaw, kinabukasan, mukhang baka na kayo. Yan ang totoo. Kaya ano pang inaantay nyo? Subscribe na, pindot na lahat. Lahat ng pindutin nyo na rin. Kung malapit kayo kay Bato de la Rosa, pindutin na rin ang bunbunan ni Bato de la Rosa. Kung malapit naman kayo doon sa mga kawatang mga senador at mga congressman, martilyuhin nyo na ang ulo. Yung mga ganon. At kung hindi nyo kayang magmartilyo ang ulo, hulihin nyo na lang. I-surrender nyo sa akin, babayaran ko kayo 5 milyon bawat magnanakaw. 5 milyon ay babayad ko sa inyo, i-surrender nyo sa akin. At dito naman natin kakatayin ngayon. Ako nang bahala doon. Wala na kayong intindihin, basta i-surrender nyo, babayaran ko 5 milyon sa inyo. O, kung kinakailan, dagdagan, dagdagan natin. Pagkatapos niyan, umuwi na kayo, may 5 milyon na kayo. O, kinabukasan, mapapanood nyo dito sa YouTube channel ko kung papaano kung tinadtad ng pinong-pino yung mga kawatang yan. Tandaan po ninyo yan. So, hanggang dito naman po at nag-iinit ng ulo ko. Sa lahat po ng aking mga subscriber, huwag po kayong mainip. Darating na po ang biyayang para sa inyo. Darating na po yung sinasabi kong swerte para sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng ating YouTube channel na wala namang kakwenta-kwenta. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat.